Nararamdaman mo din bang mangdomina o bumembang ng babae? Kapag ganyan, ibig sabihin kahit paano ay may testosterone ka pa sa iyong katawan. Natural lang ito dahil ginawa ang tao para magparami. Pero ang karamihan ay nagkepedrong palad na lang dahil takot silang humarap sa babae na naging dahilan kaya nang hihina ang kanilang kakayahang makapag-focus. Imbis na maging lock-in sila sa mga goals nila sa buhay, ay mas pinipili nilang humiga sa kanilang kama, hawakan ng bulok nilang cellphone at maglulu dahil nakakaramdam sila dito ng instant gratification o panandaliang kasiyahan. Anong klaseng lalaki ba ang itatapon ng kanyang pangarap at ambisyon para sa panandaliang emosyon? Tanga! Ganyan na ganyan ang ugali ng isang aso. Literal na, mga taong nasa utak ang kanilang buto. Pero kung naiisip mo na ang solusyon dito ay talunin ang libog mo, nagkakamali ka. Dahil kahit anong gawin mo, ay hindi mo ito matatalo. Maging ang mga pinakamalakas na tao sa Biblia, na sila Haring David at Samson, ay bumagsak dahil dito. Ang libog natin ay isang emosyon at ang emosyon natin ay isang enerhiya, na ito ay ang sexual energy, na pinakamalakas na uri ng enerhiya sa buong mundo. Kaya kung susubukan mong labanan ito, ay mabibigo ka lang. Maging yung mga taong naabot ang rurok ng tagumpay ay nabigo sa napakalakas na bitag na to. Nararamdaman din nila ang nararamdaman mo, na ang diferensya lang ay sila alam nila kung paano ito gamitin sa tama. Dahil imbis na magbate sila o maghabol sa napakaraming babae, ginagamit nila ang sexual energy para makamit ang kanilang pangarap sa buhay. Isipin mo na lang, gamitin mo ang sexual energy mo upang gumawa ng mga produktibong bagay. Kung natatakam kang bumembang ng babae, gamitin mo ang enerhiyang ito para magawa mo ang produktibong bagay sa buhay mo. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang libog mo upang mapagtagumpayan mo ang misyon mo sa buhay. Pang-una, alisin ang anumang uri ng tukso. Kahit saan may tukso, makakita ka sa daan ng mga sexy na babae, social media, napakaraming modern pokpok. Ayun na yung mga babae nagsasayaw ng mga malalaswang kanta sa TikTok. O kahit tong mga friends mo na girl sa Facebook at Instagram ay palagi nagpo-post ng mga malalaswang larawan o video na kung tawagin nila ay thirst trap. Natural yan dahil ang mga babae ay gusto na pinaglululuan sila ng mga lalaking white knights. Dahil nabubus nito ang ego nila na kesyo maganda sila at sexy sila. Kailangan mo silang layuan. I-unfriend mo sila o i-block mo kung sila ay natitrigger ng pag-relapse mo sa araw-araw. O mas mainam kung tatanggalin mo na ang mga apps na yan sa cellphone mo. Kung hindi ka naman nakita dyan, walang sense yan. Tanungin mo ang sarili mo kung ang pagsisimp mo at pagchat-chat sa e-above na to ay natutulungan kang maabot ang pangarap mo sa buhay. Hindi mo sila dapat pagkakasayahan pa ng oras dahil maging sila ay hindi nila pinapahalagahan ang sarili nila. Kumbaga sila ay mga modernong pokpok. Ganon din naman sa website na may sexual content. Hindi ko kilala itong babaeng to pero nalaman lamang ko kadiri na ang mga Pilipino ay tuwang-tuwa sa banyagang pornstar na to. Ang pornografiya ay isang lason na sumisira sa pangarap at hikain ng mga kabataan. Dahil dito dumadami ang kaso ng rape, batang ina at kaso ng AIDS o HIV. Madami ang nagsasayang ng oras sa demonyong apps na to, kaya dumadami din ang mga NPC na sinasakripisyo ang buhay nila para sa pansamantalang kasiyahang kuno nila. Tignan mo na lang ang vlogger na to. Hinilangan lang yung kiligili ni Andre Brillantes. Okay na. Muni mo na ako. Handa siyang mamatay para lang madilaan ang kilikili ng babaeng type niya. Hindi ito nakakatuwa, kundi nakakabahala. Dahil influencer siya, at ang ginagawa niya ay tinatapon niya ang ambisyon niya sa buhay nang dahil lang sa napakaliit na bagay. Sa kadahilan ng maliit ang tingin niya sa sarili niya. Imagine mo na lang no, handa kang mamatay para sa kilikili lang ng e-above na yan, tapos yung e-above na yan ay nilalapang lang ng kapwa niya artista sa pelikula no. Na ba ang halaga ng buhay mo? Ganyan ang nangyayari kapag masyado kang nagpabitag sa mga tukso. Kaya kailangan mong maging ruthless sa pagtanggal
ng mga distraction na to sa buhay mo. Dahil ang mga distraction na to ay hindi inosente, kundi pakana ito ng mga demonyong elitista sa mundo upang pahinain ang mga pangkaraniwang tao. Kaya kailangan mong tanggalin ang mga distraction sa buhay mo. Lumaban ka para sa hinaharap mo. Kaya mo yan kung sobrang lala na ang pagka-addict mo sa pornografiya. Kapag hinang-hina ka na, huwag kang papayag makasegue ang temptation sa buhay mo. Ganito ang dapat mong gawin. Huwag mo siyang bibigyan ng pag-asa. Kailangan maging 2 step ahead ka. Dahil sa boxing may kasabihan na huwag kang magpapauna lalo kapag fighter o brawler ang kalaban mo. Dahil kapag nakakuha siya ng momentum may rarating ka niyan hanggang sa makatulog ka. Kaya talunin mo agad ito bago pa magsimula na atakihin ka ng kalibugan mo. Kung kinakailangan, subukan mong huwag mag-gadget sa loob ng 1 hanggang 3 buwan para magamot lang yung kalawang sa utak mo na dulot ng modernong mundo na to. Pangalawang hakbang, huwag mong sisihin ang iba. Huwag mong sisihin ang malalanding modernong pokpok na to sa paglabas ng kahinaan mo. Wala akong pake kung ang mga magaganda at malatinding babae ay lumalabas sa social media mo. Choice mo pa din yan kung magjajakul ka dahil dyan. May kasabihan na ang taong kayang kontrolin ng kanyang libog at emosyon ay kayang kontrolin ng mundo. Totoo yan. Kapag sinisisi mo ang iba, ay para ka lang din tanga na inalok ka ng bote na may nakalagay na lason, pero ininom mo pa. Maging ako ay nabiktima ng ganyan. May mga bagay akong pinagsisisihan dahil pinairal ko ang ego ko, kaya naman bumagsak ako dito. Ang tunay na malakas ay hindi sinisisi ang iba sa kahinaan nila, bagkus ginagamit ito upang matuto sa pagkakamali nila. Pangatlo, journaling contract. Ganito kahalaga ang isang kontrata. Kapag isa kang atleta at pumirma ka sa kontrata ay kailangan mo itong sundin at tapusin. Dahil kapag lumabag ka dito, maaari ka magbayad ng malaki. O ang mas malala pa ay kapag wala kang pambayad ay maaari kang mabilanggo dahil lang sa pirasong papel na pinirmahan mo. Paano rin ito gagamitin para makontrol ang libog natin sa katawan? Ganito yan Diagana. Kumuha ka ng isang journal o piraso ng isang malinis na papel at isulat mo ang 5 bagay na gusto mong itigil gawin. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Halimbawa na lang ay titigil mo na ang panonood ng pornografiya, titigil mo na ang panonood ng mga tiktoker na modernong pokpok, titigil mo na ang paglululo. Ito ay para sa ikauunlad ng buhay mo. Lagyan mo ito ng petsa kung kailan ka nagsimula at kung kailan ka matatapos. Kapag natapos ka na, isulat mo dito. Handa kang tuparin ang kontrata na to kahit pa kapalit ay buhay mo. Sa pamamarang ito ay hindi mo lalabagin ang kontratang ito dahil seryosong usapan na ito. Pirmahan mo ito sa dulo para mas lalong maging seryoso. Ang kontrata na to ay hindi lang basta piraso ng papel bagkos ito ang kontrata para sa future self mo. Napirma ka ng kontrata sa trabaho mo, pero hindi ang magbebenepisyo nito ay ang kumpanya ng iba. Kaya bakit ba hindi ka pipirma sa kontrata para sa sarili mo? Na ikaw na mismo ang makakakuha ng limpak-limpak na benepisyo. Magpakatotoo ka, linawin mabuti kung ano ba talaga ang gusto mo. At gawin mo ito kahit sa maikling panahon, kahit sa loob lang ng 1 buwan. Pero gagana lang ang kontratang ito kapag ikaw ay ang tinatawag na man of your words. At sawa ka ng maging talunan at seryoso ka sa pagkapalago ng sarili mo. Subukan mo ito, garantisado babaguhin ito.